Germs, good morning mga kap natin dyan. Good morning sa inyong lahat. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag motovlog dito sa channel natin. Medyo busy na naman, dami na namang gawa. Minsan wala namang gawa, pero wala lang talagang pumapasok sa utak natin. Wala tayong maisip na topic. Tapos minsan parang blankong-blanko talaga tayo. Nasagi ko yung side mirror ng UV. Sorry naman, nagsorry na ako. Sorry lang, pasensya. Minsan yung pasensya kasi ano na yan, parang pampagaan ng loob para hindi na masyado lumaki yung init ng ulo. Asagi natin, pasensya tayo. Ngayon balik tayo dito sa motovlog natin. Medyo nalalapit na naman kasi yung pasukan. Tapos syempre kapalit nyan, talagang todo sikip na naman ng mga kalsada natin. Andiyan na naman yung mga motor kagaya natin na dadaan sa mga bike lane. Ako, kung mapapansin nyo sa ibang mga video natin, dumadaan tayo sa bike lane, pero hindi sa mga ganito. Ito, ayan, hindi tayo dumadaan dyan sa may mga barrier na yan. Unless ito, may condition kasi. May condition tayo sa mga markings. So medyo late na yung topic natin. Medyo siguro alam na ng karamihan. Ako lately ko lang din kasi nalaman yung about sa share arrow lane na tinatawag. Meron kasi tayong mga bike lane, yung mga nandyan sa kanan natin. Tapos may mga category din kasi yung mga bike lane natin. Meron tayong bike lane na exclusive lang for bike. Meron din kasi tayong category ng bike lane na tinatawag na shared lane, or yung tinatawag na share arrow lane. Yan. Sa mga hindi pa nakakaalam kagaya ko, lately ko lang nalaman, makikita natin sa mga markings ng bike lane kung ito ba ay shared or ito ay exclusive for bike lang. Ito, for example, dito sa Julio Vargas, kung babaybayin natin to, wala tayong makikitang markings dito. Dito sa kabilang side na to. Ayan, dito sa kanan, wala tayong makikita na markings ng bike lane. Wala tayong makikita na kahit anong markings. Plain lang siya, tapos meron siyang ganito, meron siyang mga barrier, tapos meron siyang mga bollards. Yan, wala talaga siyang marking. Dito sa part na to, ayan, meron na. Ayan, may bike lane na dyan, may nakadrawing na bike. So yan, ibig sabihin yan, dahil bike lang yung nakadrawing sa kanya, exclusive lang yan for bicycle. So hindi tayo pwede dyan. Kahit sabihin na nating traffic, talagang jam pack talaga yung kalsada, hindi tayo pwede dyan. Dito naman sa loob ng Tiendesitas, wala tayong makikitang bike lane dito. Ang makikitang bike lane na natin ay yung paglabas natin sa may Ortigas na. Tingnan natin dito mamaya. Importante kasi na alam din natin to, para meron din tayong ipapaliwanag sa mga traffic enforcer kung sakasakaling mahuli tayo sa dalawang linya na to. Pag nahuli ka sa bike lane, huli ka talaga sa bike lane. Pero pag nahuli ka naman sa shared lane, may laban ka pa rin dun. Eto, tingnan natin. Andito na tayo sa Ortigas. Ito, andito tayo ngayon sa bike lane. Pero kung mapapansin nyo, merong bike, tapos meron tayong chevron arrow na nakikita. Nakikita nyo yun? Ayan, ayan. Babaybayin lang natin to for the video purposes. Ayan, meron tayong nakikitang arrow, tapos meron tayong nakikitang bike. Okay, so ano ba ibig sabihin ng arrow na yon? Yung arrow na yon, yun yung indication na yung lane na yon
na yung dinadaanan natin ay shared lane or shared arrow lane, or tinatawag pa nila na shallow lane. Ayan. Ngayon, kailan ba natin gagamitin yung mga shallow lane na tinatawag or yung mga shared lane? Ayun, kanina dumaan ako dun sa lane, tapos maluwag naman. Kung mapapansin nyo, maluwag naman, di ba? Kung maluwag yung kalsada, ibigay na natin yung sa mga bike. Kung masikip, ayun, dito na tayo mag-share. Ulitin ko, dito sa Ortigas Avenue, ayan, makikita nyo. Ayan, makikita nyo, mayroon siyang mga green solid shade, tapos mayroon siyang mga icon ng bike, tapos mayroon siyang arrow. Ayan yung binabaybay natin dito sa Ortigas. Yung mga lane na yan, ginagamit lang natin yan kapag sobrang traffic talaga. Pag hindi naman, pag kagayang ganitong maluwag, bakit ka pupunta doon? Diba, parang napaka stupid mo naman pag luwag-luwag ng kalsada, nakamotor ka tapos dadaan ka pa doon. Ang ibig kong sabihin, kung sakasakali lang na makita natin yung sarili natin na ma-stuck tayo sa traffic, tapos nag-aalala tayo na baka mahuli tayo kapag dumaan tayo ng bike lane, tignan nyo yung bike lane. Ito, ulitin natin. Pag nakikita nyo yung bike lane na merong arrow, ayan, ayan, may arrow. Ayan, may arrow. Diba? May mga arrow. Ibig sabihin yan, shared lane yan, pwede tayong dumaan dyan. Hindi tayo pwedeng hulihin ng kahit sinong traffic enforcer kapag dumaan tayo dyan. Especially kung traffic, yung kalsada, kung punong-puno yung kalsada, yung tipong hindi na tayo makasingit talaga. Pero ito nga ay shared lane, dapat hindi rin natin to binablock out. Kung mapansin nyo naman, medyo malapad-lapad naman ng konti. Kung kaya natin padaanin sa kanan natin yung bike, padaanin natin. Huwag na natin gawin doble yung linya natin. Single file lang tayo, tapos ibigay natin yung ibang space sa mga nagbabike. Although konti lang naman yung dumadaang nagbabike, pero at least meron pa rin silang space. Kaya pag gagamit kayo ng kalsada, be aware lagi, para kung sakasakali na bigla kayong masita, sabihin sa'yo ng traffic enforcer, boss, kumusta ang buhay-buhay? Nasa bike lane po tayo, bawal po tayo dyan. Sasabihin sa inyong ganon. Ayan, ipapaliwanag mo sa traffic enforcer ng maayos. Sabihin mo sa kanya, sir, sabihin mo, sir, tama po kayo, nasa bike lane po ako, pero yung bike lane po na yun ay shared lane po yun sa motor at saka bike. Kung nakikita nyo po yung arrow na yun, yung chevron arrow na yun, yun po yung ibig sabihin nun. Kung hindi nyo po alam, tingnan po natin sa memorandum or tignan po natin sa internet kung ano po ang ibig sabihin ng mga arrow na yun. O, ganun lang kasimple yun. Dito naman sa floodway, itong part na to, Pasig, ito medyo maluwag naman dito. Ngayon, dito sa side na to medyo delikado kasi yung mga kalsada dyan. Ayan, may mga patibong dyan. Medyo nakikita mo siga matayan kapag dyan ka dumaan. Pero pagdating natin doon sa may bandang Cainta floodway, meron din tayong mga bike lane doon. Yun din po ay shared arrow lane. Mas madalas yung share ng mga motor, bike, tsaka tricycle. Yung tricycle naman malalaki, bina-blackout yung lane na yun, kaya minsan nabubusinahan natin.
Sa mga kagaya ko na hindi pa masyado alam yung gantong sistema sa kalsada, sa mga lane markings, pwede natin pag-aralan unti-unti. Kahit sa internet lang, basa-basa tayo, nood tayo ng mga video, timbangin natin kung ano yung mga napapanood natin. Magtanong tayo sa mga enforcer kung totoo yung ganito. Tapos tingnan natin kung may mga nilalabas na mga article, mga internet. Timbangin natin kung ano yung mga nababasa natin tsaka mga napapanood natin. Sa usapin kasi ng bike lane, talagang meron talagang kailangang i-share dyan, kasi hindi lahat ng kalsada natin maluluwag. Hindi lahat ng kalsada natin kayang i-sustain yung exclusive bike lane. So kagaya dito sa Julia Vargas, kaya niya i-sustain yung bike lane na exclusive. Pero hindi rin naman ganun kahigpit yung pagpapatupad ng mga traffic enforcer natin dyan sa Julia Vargas. Marami pa rin na dumadaan sa bike lane na mga motor kahit hindi naman kailangan. Tapos sa EDSA ganun din, may mga bike lane din tayo sa EDSA talagang pinapatupad ng mahigpit ng MMDA. Kaya iba-iba rin, iba-iba ng ano sa kalsada. Ito, kagaya nito. Ayan, nandito na tayo sa Floodway Cainta. Kung nakikita nyo tong lane na to, ayan, bike lane to pero shared siya. Ngayon ang problema, tingnan nyo itong nasa unahan kong bike, hindi siya makakadaan dyan kasi maraming mga obstruction dito. Meron kasi tayo dito mga residential, so time to time merong magpaparada dyan. Kaya kagaya nyan, oh. Meron tayong mga business dito, meron tayong mga commercial space dito sa Floodway. So time to time meron tayong makikitang mga naka-obstruction sa bike lane dito sa shared arrow lane natin. So adjust na lang din. Wala tayong masyadong magagawa dun sa mga nakaparada na yan. Kailangan tayo na lang yung mag-adjust sa sarili natin. Pero my point is, yung shared arrow lane natin, tingnan natin maigi. Kung nakikita natin yung arrow, pwede natin gamitin. Kung wala tayong nakikitang arrow, huwag natin gamitin yung mga bike lane na yun, kasi baka mahuli tayo, sayang ang pera. Okay, so welcome back sa akin dito sa motovlog. Ay, nakong buhay to. Maraming salamat ulit sa suporta dito sa shop namin. Siya nga pala, yung JR Motorworks. Ayan, nag-close kami ng 2 araw, nirenovate namin tong harapan. Tinaas namin yung bubong. Ayan, oh, tinaas namin, tapos nilagyan namin ng bagong lona, kaya medyo maluwag na dito. Tapos nilagyan din natin ng lababo. Ayan, oh, may lababo na tayo. Diyan tayo naguhugas ng mga ano natin, mga piyesa natin. Ano pa ba? May mga binago tayo dito. May mga binago tayo dito sa shop para maging mas maliwalas. Maya maglilinis na ako dito sa labas. So ayan, kitang-kita na lang ulit tayo dito sa shop. Tapos kita-kita na lang ulit din tayo sa susunod na video natin. Ulitin natin. Ayan, no? Ulitin natin. Ito, ayan, nakikita nyo. Iba't ibang version yung arrow na ginagawa sa mga bike lane. Iba't iba rin yung version ng icon ng bike. Actually, ito hindi nga to bike eh, kasi wala namang pedal. Hindi rin naman siya motor kasi walang tambucho. Okay, so joke lang yan. Pero ang importante, makita natin yung arrow na to. Makikita natin yung mga arrow. Ang tawag dyan ay chevron arrow, or
or hindi ko alam kung ano tawag yan. Basta yan ay symbol na yung linya na yan ay shared arrow lane. Ibig sabihin pwede bike, pwede motor, malinaw yan. Pag hindi nyo nakikita yung arrow na yan, nakikita nyo icon lang nung ano, icon lang ng bike, ibig sabihin yan exclusive for bike lang. Pero kung makikita nyo may arrow, pwede dyan motor, pwede bike, yan, share lang. So good luck sa inyong lahat. Jeff Rocks out.